Baka isa ka rin, kapatid, sa mga nakakaranas ng frozen shoulders o yung matigas sa pakiramdam sa ating mga balikat. Nako, isa ako dyan, Mommy Dims. At madalas ipagwalang bahala, pero maaari itong lumala. Kagaya na lang ng mapapanood natin sa video na to. Masakit, matigas at hindi maigalaw na balikat. Yan ang ilan sa mga sintomas ng frozen shoulder. Aalamin natin ang mga sanhi at solusyon dito. Oh, naku, eto para naman po mas linawin pa kung ano nga ba ang frozen shoulders, mga kasama natin. Ang aking paborito, personal doctor din ito, ni Yes. Boyet, no? Pagdating sa mga ganitong bagay. Siyempre kasama natin si Doctor of Physical Therapy, Dr. Darwin Jose Katigbak. Good morning, kapatid. Doc, Good so good to morning. see you again. Welcome back, Doc. Oo. Good morning po. Ayan. Regular ni Boyet si Doc Darwin kasi yung sa mga ganito pagkakataon, medyo you really need an expert, no? Kasi it's so easy to watch things online, but it's also another thing to actually know what to do. Kasi baka mamaya, yung akala mong makakatulong ay hindi pala. Totoo yan, Mommy Dims. At parang masakit nga yung nakita natin sa video, no? Pero eto na nga, nakausap ng aming team yung uploader ng video at ang sabi niya, dumaan daw talaga sa proper assessment, evaluation, and aftercare yung pasyente na nasa video. Ang tanong ko, Doc, advisable po ba itong tinatawag na traditional bone setting? Okay, good morning po ulit. Morning. So, first is define po muna natin ano ba ang frozen shoulder. Okay. So, isa itong kondisyon kung saan tumitigas, nagdidikit at namamaga ang pinakabalot o yung kapsula ng ating balikat or ng shoulder joint. At dahil dito, hindi na maabot ng balikat ang tamang lawak o paggalaw o yung tinatawag na range of motion. Now, to answer that question, in the Philippine setting po, ayon sa ating laws, ang licensed physical therapist na regulated ng Professional Regulations Commission or mga chiropractors na regulated naman po ng, dapat certified ng Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare. Sila po ang gumagawa ng mga manual therapy procedures katulad ng nagawa sa ating, nakita natin sa ating video. So, kailangan, ito yung mga legit, ika nga, Yes, dapat. actually, Yan, legit oo. po. Ito, Doc, ang mga karaniwang sintomas ng frozen shoulders, ang matinding pagsakit ng balikat. Bukod dito, ano-ano pa daw ba yung mga palatandaan na maaaring magsabi sa isang taong, ay, may frozen shoulder ako? Okay. So, ang mga sintomas po ng frozen shoulder, kadalasan ay ang matinding pananakit ng balikat, limitasyon sa pagtaas ng braso at balikat, at hirap sa pag-abot ng batok o kaya ang gitnang bahagi ng likod. So, if you try to do it, paano nga, Doc? Ganito. So, yung Or ganyan. pag ganito po, Oo, ganyan. Pag hindi mo naabot, maaaring may ganito frozen po. shoulder ka. Yan. Ito, ano pa? and then yung movement po pataas. Yan. So, ideally po, kapantay ng tenga ang Tenga. braso. Okay. And then yung pong paglabas ng abduction po tawag. Ayun. Yan. And then Okay. ideally, you could reach the other side. Of your ear. Okay, okay. po. Paano naman daw ginagamot ito, Doc, yung frozen shoulder? Okay. So, ang typical na ginagawa po ay physical therapy. Okay. So, kailangan po talaga ma-assess ng mabuti at ma-treat na mabuti. Pag-inom ng anti-inflammatory medications, katulad ng mga, at saka mga pain relievers, and then pag-inject po ng mga corticosteroids. Ito naman, Doc, ang tanong ng ating mga kapatid, paano daw po makakaiwas sa pag-develop ng frozen shoulder? Okay. So, I would be demonstrating a movement po. So, yung mga range of motion exercises kung saan dapat po ang balikat ay naiikot pataas. So, Okay, sige, Doc. So, just like what we showed you, so ito po ang normal range of motion. And then dapat po naiikot natin sa likod. Yan. And then yung po nga katulad ng kanina, papunta sa kabilang side. Tenga. Okay. And then pag-abot po ng batok. Okay. And then yung pag-abot sa likod po ng ganito. Yun. Ngayon, kapag frozen na po ang balikat, pwede po tayong gumamit ng dowel. So, dowel or payong or anything, arnis, this is arnis actually. Apa. So, pwede po nating, kunyari po right side lang affected, pwede pong tulungan ng left side yung balikat para maitaas na ganyan. So, importanteng may hawak ka na Yes parang po. malastik. Oo. And then, pwede rin po natin tulungan yung kamay papunta dito. Okay, ganon. Yan. Pero dahan-dahan lang Yes yan. po, kasi ano? pag masakit po yan, hindi nila Hindi mo na basta-basta. magagalaw. So, this will Okay. assist them.
And then also pwede rin po yung side-to-side na rotation. Would you suggest we do this kahit wala tayong frozen shoulder, Doc? It is a... I'm sorry. Yes po. So, isa po siyang magandang way of maintaining the natural mobility ng shoulders natin. So, dapat talaga galaw-galaw po ang ating Oo, kamay. yan ang tawag para talaga hindi po dyan. natin... Dapat galawin ang galawin. Doc, alam mo, tuwing nakikita kita, I always learn something new. And that's why you are one of our favorites talaga when it comes to these kinds of conversations. Doc Darwin, please invite everybody ang inyo pong clinic, time also, and social Okay. media accounts. Thank you very much po. So, I'm at TerraBliss Physical Therapy. That's in K-Point Center in Lipa City, Batangas. And I'm also at Synapse Wellness Center. That's at 102 Scout Lozano Street near to Masmoroto. Schedule ahead, please. Oo, kailangan talaga. Kasi, book na book si Doc Darwin. fully booked si Doc. Oo. Again, maraming salamat, Dr. Darwin Jose Katigbak and Dr. Richard Gadiaza. Thank you po. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.